gabi, mga lalabs! Hello everyone! It's 7:55 p.m. Alhamdulillah, medyo malamig ngayon ang kapaligiran dahil umulan. Grabing ulan kanina mga lalabs. Nag-hailstorm, tapos thunder, lightning, malakas ang ulan. Tapos nagpanik tayo dahil alam nyo na, yung mga girls natin, lalo na si Rihanna, nasa labas palagi. Inabutan siya ng malakas na madilim kanina mga loves, siguro mga 5 p.m. pa lang. Grabe na ang dilim, nag-umpisa na ang lakas ng ulan, hailstorm nga, tapos yung thunderstorm. Takot pa naman si Rihanna doon sa thunderstorm, lightning, yan ang niya. Inabutan sila ng halfway na tapos na ang coaching nila, tapos inabutan sila ng halfway na sila naglalakad. Mabuti nung talagang grabe na ang ulan, talagang madilim na mga labs. So, daw sila, may isang bus na standby ba yung bus dahil papunta ng ibang lugar. Barisal yun ang destination ng bus na yun. Malayo yun mga labs na na lugar. It would take 8 hours na from Dhaka to Barisal. Tapos mabuti, may isang bus, yung bus na yun naka-standby dahil hindi nga pwede magbiyahe dahil grabe ang lakas ng ulan. So, umakyat sila sa bus na yun, nakikiupo. Alhamdulillah, pinayagan naman sila ng konduktor na umupo muna sila habang kasi hindi pa pwedeng ibiyahe yung bus na yun dahil sa lakas ng ulan, madilim, hangin, kaya ayun. Nag-stay sila doon, tinawagan ko si Rihanna dahil na ako. Kung saan sila, dahil sabi ko saan na kayo ngayon. Sabi niya, Mama, don't worry dahil may kasama siya, yung kaklase niya sa coaching, dalawa sila. Sabi niya, andito kami sa loob ng bus. Sabi ko, Alhamdulillah, at least hindi sila mabasa ng ulan. Tapos nung naglaylo na ang ulan, na sila, bumaba na sila ng bus. Sumakay sila ng rickshaw. Tapos sa isang lugar, yung kasamahan niya ibang lugar siya. Tapos si Rihanna naman, dahil thunderstorm, malakas pa rin ang thunderstorm, pero naglaylo na ng kaunti yung rain. Thunderstorm, tapos lightning na lang ang malakas. So si Rihanna takot, mabuti may doon, may shop no? Yung parang supermarket. Pumasok sila, yung mga tao, dami daw nakita niya, pupunta doon dahil may building na yun. So doon sila nag-stay muna habang nagpapalamig pa ng ulan. Tapos dumating siya ang coaching ni Rihanna umalis siya ng 2:30 ng hapon. Dumating siya ng 7:05 p.m. na dito. Dapat ang coaching niya 3:30 to 4:30. Makarating na siya ng bahay ng mga around 5 o'clock. Kanina 7:05 na siya dumating. Kaya tapos yung pera pa naman niya, sabi ko wag kang sabi ko sa kanya pag may binibigyan ko siya ng pang communication niya, si Rihanna kasi siya, hindi siya extravagant sa pera. Sabi niya ganito lang mama ang budget ko sa pamasahe. Sabi ko, wag mong gipitin kasi minsan di natin alam kung katulad ngayon, umulan, di natin alam na mahal ang pamasahis. Kaya sabi ko, dagdagan mo, ayaw niya talaga. Kaya kanina, nung dumating siya, walang magpasakay na rickshaw going home. Dahil nung yung malakas ang dalawang rickshaw kasi dapat papunta ng uwi ng bahay. Tapos, yung last rickshaw niya, na pag-uwi, wala gaano nagpapasakay dahil sabi madaming madaming tubig ang daan. So sabi ko, mag-stay ka muna dyan, Rihanna, hanggang na maglaylo ng kaunti yung tubig. Tapos nakakuha daw siya, dati ang pamasahe 50 taka.
70 daw. So sabi ko, okay lang yan, kahit 100 basta makauwi ka lang. Tawag ng tawag daw siya dito sa amin, inakay maliha ang phone, hindi nasagot namin. So kaya nung pagbaba na niya, yung tinuturoan niyang estudyante, nandito lang sa isang kalye kami. So doon siya bumaba, tapos nag-ano siya, ng hirap siya ng pera doon sa yung nanay ng estudyante, binigyan ng 100, kaya yung pinauli ko ang pera. Dahil kulang siya ng budget, dahil nga ano siya, kung ano lang talaga ang ano niya, yung pamasahe, yun lang talaga ang kinukuha ni Rihanna, hinihingi sa akin. Kaya sabi ko, hindi pwede yung ganun, kailangan hindi mag-ipit kasi di natin alam. Kaya sabi ko sa kanya ngayon, lesson learned, lesson mo na yun, na pagbigyan kita ng medyo kaunti ng ano, tanggapin mo kasi ayaw niya talaga. Kaya dumating siya 7:05, tapos kumain siya, na-late na siya pumunta sa estudyante niya. Basang-basa yung ano niya, yung shoes. Basang-basa yung sapatos niya, basang-basa yung bag niya naman, mabuti. Yung basa, kaunti lang sa loob ng school bag niya. Tapos may ano pa naman siya doon, yung ano ba ito, yung cellphone niya. Natakot na ako baka mabasa ang cellphone niya. Ayun, mabuti hindi nabasa. Sinampay ko kaagad yung school bag ni Rihanna. Ay nako, mahirap talaga pag ano, malakas ang ulan. Alhamdulillah may ano, medyo lumamig ng kaunti dahil grabe ang init. Dito sa lugar namin, sa ibang lugar hindi naman gaano nagba-brown out mga labs, dito lang sa amin. Tapos sa amin ako 5 times, 6 times na nga ngayon. Tapos ang hirap dahil pag sa gabi 1 AM, madaling araw, nawawala talaga ang kuryente hanggang 2:30. Ang init kagabi, grabing init, masakit ang ulo ko. Sabi ko, high blood pa naman tayo, baka maano tayo nito. Dahil grabing init. Kaya sabi ko kapag magka-budget, bili tayo ng ano, sa mga bata, sabi niya, bili tayo mama ng charger fan. Medyo mahal-mahal ng kaunti. Ang charger fan, mga around 7,000 ang pinakamaganda na charger fan. Sabi ko, sige, wag lang kayo mag-alala. Kanina si Maliha, mainitin ang katawan. Kaya ayun na si Rihanna, umalis na siya mga mag-8. Tinawagan niya yung ano niya, yung estudyante niya, yung mama, na maliit ako ng kaunti dahil late na nga siya dumating. Kumain pa siya. Kakain lang niya ng lunch na kain niya yun. Kaya ano tayo, nervous tayo mga labs, pag ano talaga hindi maiwasan yan. Mag-nervous kasi wala tayong asawa, kaya ganoon. Tapos isa pang nervous ako, sabi ko naku, tumaas ang BP ko talaga mga labs. Hindi. Nung last, kailan ba ito? Last 2 days ba? O last 3 days, may pinuntahan kami ni Rihanna. Tapos nung ano, natapos na yung ano namin, yung buwaba na kami ng hagdanan. Pauwi na kami noon. Pagbaba ng hagdanan, tapos may nakita kaming rickshaw. Ako kasi namimili ako. Sabi ko, ayoko yan na driver. Sabi ko kay Rihanna. Sabi ko, sige doon tayo maglakad kaunti. Naglakad ako papunta sa right side. Si Rihanna pala sabi sa akin, Mama, dito tayo sa left side kasi mas maganda doon, madaming rickshaw. Hindi ko narinig. Siya din, ang lakad niya din pala. Hindi rin niya ako nilingon. Sabi ni Maria, dapat naglingon ka rin. Akala niya kasi nakasunod ako sa kanya. Sandali lang talaga mga labs. Pag ano ko, sabi ko, huwag tayo dyan na rickshaw. Tapos, siguro 5 seconds lang talaga. Ay, wala pa nga siguro seconds. 2 seconds lang. Tapos, liningon ko siya. Wala na si Rihanna. Hala, tumaas ang ano ko, pressure. Ang pressure ko. Hinanap ko, hindi ko makita. Nagtingin ako sa left side, wala doon. Sabi ko, ngayon lang talaga, pag 2 seconds lang talaga, paglakad ko, paglingon ko ganito, hindi ko makita yung anak ko. Naku talaga, sabi ko, akala ko, hindi ko na makita si Rihanna. Nagantay ako ng 5 minutes, tapos may nakita akong tao na nakaupo doon sa may hagdanan. Masama ang iniisip ko mga labs. Sabi ko, naku, baka, hinila ba si Rihanna kung saan dinala. Alam mo talaga, hindi ko talaga in-expect na makita ko si Rihanna that day. Tapos, pumunta uli ako doon sa pinuntahan namin. May guard doon. Sabi sa akin, Auntie, bakit ano ba, Auntie?
Sabi ko, alam mo, hindi ko nakita yung anak ko. Sabi niya, ayun, nagtanong siya pa, sumama yung guard, ang bait ng guard. Sabi niya doon sa mga tao, alam mo, may nawawala anak niya, yung matangkad. Tapos, sabi niya, saan nagpunta? Sabi ko, dito lang ako. Tapos, paglingon ko, wala na kaagad. Tapos, sabi niya, baka pumunta dito sa eskinita na ito. Sabi ko, hindi yan pupunta siya dito. Tapos, sabi ng guard, tapos, nag-stick kami ng, mga siguro, almost 5 minutes more than siguro. Ay, nakita ako, si Rihanna, bumalik, nakita ko. Naku, para talagang, inano ako, talaga, ang hirap talaga, sabi ko talaga sa buong buhay ko dito sa Bangladesh, yun ang takot ko. Akala ko talaga hindi ko na makikita si Rihanna dahil hindi ko nakita kung saan kasi isipin nyo na lang. Pag ganyan ko lang 2 seconds lang, 1 second, 2 minutes lang, walang minutes, seconds lang talaga. Paglingon ko, wala na, yung anak ko, hindi mo na makikita. So anong mo feel mo dyan? Tumaas ang ko, sumakit bigla ang ulo ko, na tumaas ang BP ko. Iniisip ko, hindi ko na makikita saan yung sabi ng guard, sige auntie, wag ka, relax ka lang auntie. Tapos, sabi nung makita namin, sabi ko sa guard, andito, bumalik si Rihanna. Sabi ko, andito na, sir, yung anak ko. Tapos sabi niya, alhamdulillah. Sabi niya, alam mo, iniisip ko, pag hindi natin nakita, ipaano natin, announcement natin sa, miking ba? Announcement sa, dito sa Bangladesh kasi, pag may nawawala, i-announce nila sa mosque. Sabi ko na, pag-uwi ko natawa si Malia, sabi niya, ano kaya kasi alam niya kung saan kami, baka ipa-announce din daw dito. Sabi ni Maliha, ay naku, kung nag-announcement baka marinig namin na yung anak ng BDC kasi ang foreigner, ang tawag ng, ng Bangla ng foreigner is BDC. Sabi ni Malia, simple sabihin yun, anak ng BDC, matangkad, nawawala. Tapos tawa ng tawa yung mga kasamahan ko dito sa bahay pag halimbawa na na-announce sa mosque. Alhamdulillah. Nung makita ko parang nagdiwanag ang buong buhay ko, nagdiwanag. Kasi hindi ko talaga iniisip ko hindi ko na makita si Rihanna dahil sandali lang nawala. Siya naman pumunta doon sa left side. Pumunta siya sa left side. Walang lingon-lingon. Pwede ba yun walang lingon-lingon? Kasi ganoon si Rihanna, pag magbilis pa naman niya, maglakad. Ay, naku. Sabi ko, parang ipis ka, Rihanna, pag maglakad. Sabi, parang ipis, maglakad. Ang bilis niya. Hindi agad maglingon. Kung saan ako, hindi pa niya alam kung saan na. Kaya sabi ko, ayun, tingnan mo, nawawala na tuloy tayo. Si Maliha, si Maliha, iba si Maliha, pag kami, pag maglakad, maglingon talaga yan siya. Si Rihanna, iba din. Sabi niya, sabi ko na, sabi niya kasi, yun talaga ang dalawang buhay ko na natatakot ako nung 3 days ago at saka ngayon. Kanina yung yung ulan, si Rihanna. Basang-basa si Rihanna, yung shoes, basa. Ay nako. Okay mga loves. Till then uli, maraming salamat sa mga new subscribers ko, sa mga lumang subscribers. Keep on watching and share and likes para tulong-tulong lang tayo pangkabuhayan natin. Okay, bye for now. Ingat.